Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, hindi po tayo nagpapamonetize. Handog ko sa inyo diretsong opinyon, hango lamang sa ating passion. At ngayon, sa edisyon ng Boxer Shorts, ating pag-usapan at i-analyze ano na ang nangyari sa utos ng WBO na kinakailangan muli magharap sa boxing ring ang WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico at ang Filipino challenger na si Charlie Suarez. Kung inyong maaalala, unang nagharap ang dalawa sa boxing ring nitong Mayo at ang kanilang pagtutuos ay natapos isang malaking kontrobersiya. Originally, dineclare na panalo via 8-round technical decision itong si Emmanuel Navarrete. Pero ang resultang ito ay pinrotesta ng kampo ni Charlie Suarez at binago ng California State Athletic Commission ang nasabing technical decision win para kay Navarrete. Naging no contest o para bagang hindi naglaban ang dalawa at ibinalik ang kanilang original na records. Ang WBO kaagad na inutos ang immediate rematch sa pagitan ni Navarrete at ni Suarez para maresolba na ang naging kontrobersiya ng kanilang unang pagtituos. Pero mga kaibigan, magtatapos na ang 2025. Wala pa ring rematch na nangyayari sa pagitan ni Navarrete at ni Suarez. At kamakailan, inanunsyo ni Emmanuel Navarrete na kanyang ididepensa ang kanyang WBO title. Pero hindi kay Charlie Suarez. Ibang boksingero ang kanyang tinutumbok. Ano na ang nangyari sa utos ng WBO? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa Boxer Shorts. Titingnan natin kung ano ang misteryo pumapalaot at bakit nauudlot ang nasabing muling paghaharap ni Navarrete at ni Suarez. Titingnan natin, maganda bang development ito o pangit na development? Lahat ng yan, dito lamang sa Boxer Shorts. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan po natin kung bakit tila nadidelay ang dapat sanay madalian o immediate rematch sa pagitan ni WBO Junior Lightweight o Super Featherweight Champion Emmanuel Navarrete ng Mexico at ang number 1 contender, ang Pilipino na si Charlie Suarez. Bakit ba kinakailangan na madalian ang rematch sa dalawang boksingero? Number 1, sapagkat naging controversial po ang resulta ng kanilang unang laban. Ang ganda nung unang laban nila nitong nakaraang Mayo. Lumamang si Navarrete early in the fight, naalog si Suarez early in the fight, pero humahabol. Nagkakaroon na ng ikang magandang forma si Suarez in the second half of the fight. Pagdating ng round number 8, nagkaroon ng sugat sa kanyang mata itong si Emmanuel Navarrete at sinabihan ng ringside physician na hindi na niya pwedeng ituloy ang laban. Nagkaroon ng controversial call dito ang referee mga kaibigan. Sapagkat ayon sa referee, kaya raw nasugatan sa mata itong si Navarrete ay dahil sa aksidenteng banggaan ng ulo o accidental headbutt. Crucial ito mga kaibigan, sapagkat under boxing rules mga kaibigan, kapag accidental headbutt ang dahilan kung bakit nasugatan ang isang boksingero at yung boksingerong iyon ay hindi na pwedeng ituloy ang laban at nakailang rounds na ang laban, the fight will go to the scorecards. At lamang si Navarrete noong nagkaroon ng biglang pagtigil sa laban. Kaya nanalo siya via technical decision in 8 rounds. Ito'y pinrotesta ng kampo ni Charlie Suarez. Sapagkat lumalabas doon sa video replay ng laban na isang lehitimong suntok ang dahilan kung bakit nasugatan sa kanyang mata itong si Emmanuel Navarrete. So merong lehitimong suntok mula kay Charlie Suarez. At iba po ang rules mga kaibigan. Kapag ang sugat ng boksingero ay nag-ugat sa lehitimong suntok ng kanyang katunggali, iba po ang alituntunin dito. Kapag ang boksingero na sugatan at ang sugat na yun ay dahil sa lehitimong suntok at nakailang rounds na ang laban, yung boksingero na sugatan will be declared the loser via TKO. So dapat automatic panalo itong si Charlie Suarez because the fight
will not go to the scorecards. So lumalabas, ayon sa California State Athletic Commission, tama si Charlie Suarez. Tama po ang protesta ng ating boksingero. Ang problema, hindi binaligtad ng California State Athletic Commission ang resulta. Ang ginawa lang ng California Commission ay sinabing no contest na lang ang laban. Sa halip na ideklarang panalo via TKO si Charlie Suarez, sinabi ng California Commission that we are declaring the fight a no contest. Parang no contest, walang laban, parang hindi kayo naglaban. Kaya nga ibinalik ang undefeated record ni Charlie Suarez. Ang resolution na ito ng California Commission ay hindi nagustuhan ng mga fans at ng mga eksperto. Ika nga, sabi nila, kitang-kita naman ang ebidensya. Nandun ang ebidensya, yung video. Dapat binaliktad. Umiinit po ang debate, kaya pumasok sa eksena ang WBO. Sinabi ng WBO, stop, hindi kayo mag-away, sapagkat we will just order an immediate rematch. Kumbaga, magharap na lang kaagad sila para ma-resolve na kung sino talaga dapat ang nanalo. Ang ginawa pa ng WBO, ni-retain yung pagiging number 1 o mandatory contender ni Charlie Suarez. So, walang ibang pwedeng labanan si Navarrete maliban kay Charlie Suarez. Pero magtatapos na ang taon, mga kaibigan, wala tayong naamoy na detalye sa rematch ni Navarrete at ni Suarez. At kamakailan, inanunsyo pa ni WBO champion Emmanuel Navarrete na babalik siya sa boxing ring probably by February 2026. Pero hindi si Suarez ang kanyang haharapin. Sa halip, ang IBF Junior Lightweight Champion na si Eduardo Sugar Nunez ng Mexico. Malaking laban ito sapagkat pareho silang Mexicano All Latino slug fest at 2 titulo nakataya. Ang WBO title ni Navarrete at ang IBF title naman ni Nunez. Parehong action-packed fighter ang dalawa. At malaking laban ito, malaking bayad ang makukuha ng dalawang boksingero. Pero nagsisilbing tinik si Suarez para mangyari ang labang Navarrete at Nunez. Yung unification showdown, hindi basta-basta magagawa sapagkat obligado nga po si Navarrete na idepensa muna ang kanyang korona kontra kay Suarez. So, paano gagawan ng resolusyon ito? Well, simple lamang. Kinakailangan yung kampo ni Navarrete, yung kanyang promoter, ay bayaran, bigyan ng step-aside fee itong si Charlie Suarez. Ano po baga ang step-aside fee? Well, tingnan nyo na lang. Literally, it means step-aside. Babayaran kita para mag-step-aside ka, para umalis ka muna sa eksena. Alam nyo, ang step-aside fee, hindi po yan ibinibigay sa kahit na kaninong boksingero. Iyan po ibinibigay lamang doon sa mandatory contender. Yung number 1 contender who is next in line to fight the champion. Ang problema, ang kampiyon may ibang gustong labanan. Mas malaking laban na gusto niyang mangyari na kaagad. Pero hindi mangyayari nga sapagkat tila tinik yung mandatory challenger. At yan po'y si Suarez. Kaya babayaran siya ng kampo ni Navarrete para mag-step aside o etsapuera ka muna. At kami muna maglalaban ni Eduardo Nunez. So yun ang kinakailangan mangyari, mga kaibigan. Ang WBO ay nagbigay ng until November 15 para magkaroon ng final figure sa acceptance fee, yung step-aside fee na tatanggapin ni Charlie Suarez. So, anytime na, mga kaibigan, kinakailangan may offer na si Navarrete at kailangan tanggapin ni Charlie Suarez. Otherwise, sabi ng WBO, kapag hindi nyo inayos si Charlie Suarez, ay hindi namin itutuloy, hindi namin isa-sanction yung unification fight sa pagitan ni Navarrete at ni Eduardo Nunez. Kinakailangan, babalik tayo doon sa original order ng WBO, which is to fight Charlie Suarez. So, tingnan po natin, kung tatanggapin ni Charlie Suarez yung step-aside fee, may makakakuha siya ng halaga. Libre. Libre yan Sa iyo talaga yan. Wala kang kinakailangang pagpawisan. Sa iyo yan.
mag-i-step aside ka lang. At maganda rin po naman itong sitwasyon nito para kay Charlie Suarez, sapagkat kung siya mag-i-step aside at hayaan niyang magbakbakan itong si Navarrete at si Nunez, siya po ang next in line. Siya po ang susunod na makakalaban kung sino man naman nanalo sa unification fight ni Nunez at ni Navarrete. So, ibig sabihin, si Charlie Suarez could end up winning 2 titles in his next fight kung papayagan niyang maglaban muna si Navarrete at si Nunez. Kasi siya ang susunod eh. Kung sino man naman nanalo sa dalawang yon, sa laban na yon, siya ang susunod, si Charlie Suarez. So magkakaroon siya ng oportunidad to fight for 2 titles kaagad. The IBF and the WBO titles. Kung si Navarrete ito o si Nunez. Wapake, basta dalawang titulo kaagad ang pwedeng makuha ni Charlie Suarez. So maganda rin po mga kaibigan, di po ba? Kumbaga, okay to. Kumita na ako at in my next fight, I get to fight for 2 titles. Pero meron din po itong negatibo na drawback. Ika nga, negative feedback din mga kaibigan. Number 1, February ang laban na proposed between Nunez and Navarrete. So, si Charlie Suarez last fought in May. So, by the time na matapos yung Suarez at Navarrete, Pebrero na yan. Baka mga May, 1 taon na ang nakakaraan bago pwedeng lumaban itong si Suarez sa winner ng Navarrete versus Nunez. Aabuti ng 1 taon ang paghihintay ni Charlie Suarez. Mayo nang huling lumaban si Charlie Suarez, Pebrero yung Nunez at Navarrete. Siyempre, pagkatapos ng laban nila, magpapahinga muna yung nanalo. Baka mga Mayo ulit makalaban itong si Charlie Suarez. So, medyo matagal yung inactivity na ating nakikita para kay Charlie Suarez. May edad na po si Charlie Suarez at maaaring hindi maganda para sa kanyang conditioning. May proposal ang Top Rank na lumaban si Charlie Suarez, kumbaga parang tune-up, probably by January. Pero dapat mag-ingat si Charlie Suarez. Dapat ang kanyang kalabanin, aminin natin, yung safe na opponent. Kasi baka mamaya matalo siya, masisira yung kanyang pagiging mandatory contender. Masisira po yan mga kaibigan. Baka kumagat siya sa patibong ng Top Rank. Now, another maring negative scenario dito mga kaibigan, kapag si Navarrete ang nanalo kontra kay Nunez sa Pebrero. Kapag si Navarrete ang nanalo, malaki ang posibilidad na yun ang kanyang huling laban sa junior lightweight division, sapagkat hirap na sa timbang itong si Navarrete. Pag si Navarrete ang nanalo, most likely ibabakante na niya ang corona. So yung sinasabi natin na pwedeng makuha ni Charlie Suarez ang 2 titulo by taking on the winner of the Navarrete versus Nunez fight, maaaring maunsyami kapag si Navarrete ang nanalo. Baka bakantehin ni Navarrete at umakyat na lamang siya sa lightweight division. Ngayon, kung si Nunez ang mananalo, ay no problem, sapagkat wala namang weight problems pa itong si Nunez sa junior lightweight division. Yung Navarrete, tingin ko, pag nanalo, baka ibakante na ang titulo. So, may iwan na walang titulo. Maaring lumaban na lamang para WBO vacant title si Charlie Suarez. Iyan po mga kaibigan, ang tinatawag nating positibo at negatibong anggulo sa nangyayari ngayon sa pagitan ni Emmanuel Navarrete, Charlie Suarez at Eduardo Nunez. Babayaran itong si Charlie Suarez para mag-step aside. May positibo at may negatibong anggulo sa ganitong klaseng senaryo. Either way mga kaibigan, sabi ko nga, pag-isipan ng mabuti. Pag-isipan ng mabuti. Malaking laban kasi, no question, malaking laban yung Nunez at Navarrete. Ang laki ng kikitain ni Navarrete, kaya walang problema kahit yung sobra-sobra doon, medyo bigyan muna niya si Charlie Suarez. Yan po ang sitwasyon ngayon mga kaibigan, kung bakit nagkakaroon ng problema ang dapat sana'y immediate rematch sa pagitan ni Charlie Suarez at Emmanuel Navarrete. In a few days mga kaibigan, anytime now, magkakaroon po ng kaliwanagan itong sitwasyon na ito. Sapagkat kapag hindi naayos si Charlie Suarez
kapag hindi siya sumang-ayon sa isang step-aside fee, walang option yung Navarrete kung hindi idepensa ang kanyang WBO title kontra sa Pilipino mandatory contender. At yan po mga kaibigan, ang ating analisiya sa sitwasyong kinakaharap ni Navarrete at ni Charlie Suarez. Tingnan po natin how these things will play out. Naway naliwanagan po kayo sa sitwasyon ng mga nasabing boksingero. At yan po ang buod ng ating programa for today sa Boxer Shorts. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik dito sa ating munting YouTube channel. Nakakataba po ng puso. Abay, 100,000 subscribers. Ngayon, 112,000 subscribers na po tayo and counting. Like I said, hindi po tayo nagpapamonetize. Ang tanging motivation natin dito is passion. Our love, our common love for the sport of boxing. Maraming salamat po. Ako si Attorney Ed Tolentino, muli nagpapaalala. Walang personalan. Buntalan lang.